Pastor Jeff, ako po ay 35 years old, single father, isang Katoliko. Ang aking anak ay babae, 8 years old at grade 3 po sa isang public school dito sa Metro Manila. Kami po ay mula sa probinsya na nangungupahan sa maliit na bahay sa Barangay Bagbag, Novaliches, Quezon City. Pinababantayan ko sa kapitbahay ang aking anak habang ako ay naghahanap buhay. Pastor, kinamumuhian ko ang Pasko dahil ako ay pangkaraniwang manggagawa lamang sa factory na sumusweldo ng maliit. Kapag Pasko, naiisip ko na lahat ng kapitbahay ko masaya, maraming regalo at maraming handa. Samantalang ako, hindi ko alam kung paano maitatawid ang gastusin naming mag-ama. Minsan kinakausap ako ng anak ko tungkol sa Pasko. Wala kasi siya ng mga bagay na mayroon ng ibang mga bata, gaya ng mga bagong damit at sapatos. Naawa po ko sa aking anak. Wala naman akong bonus sa factory para ipambili ng handa at regalo ngayong Pasko. Tingin ko kasi ang Pasko, materialismo lang. Sa lahat ng petsa, Pasko ang pinakaayaw kong okasyon. Nararamdaman ko kasi na hindi patas ang mundo. Kahit pa alam ko na ito ay araw ng kapanganakan ni Jesus, naiisip ko na kung maaari lamang ay wala na lang sanang Pasko. Paano ko ba matatakasan ng ganitong damdamin at kaisipan? Pastor, kasalanan po ba sa Diyos na kamuhian ang Pasko? Yan po ang sulat nitong ating kapatid na si Lando. Pastor Jeff, anong say mo, Brad? Wow, Kuya Lando, medyo matindi po yung letra na sinulat sa amin. Malalim na Tagalog kasi ginamit na tiyak, kinamumuhian. Sa English yan, hatred. Yun na nga. Hatred. Well, sa tanong mo niyo po, Kuya Lando, kung kasalanan, yun ang tanong ni Kuya Lando, no? Kasalanan bang kamuhian ng Pasko? Well, biblically speaking po, dahil pastor ako, no? Yung pagkamuhi po kahit kanino ay kasalanan. Hate is sin, ano? Pero yung pagkamuhi niyo po sa Kapaskuhan, I'm sure may pinaguhugutan. Nabanggit niyo nga po na lalong na-highlight, na ma-magnify yung inyong kakulangan ba, pagiging salat sa maraming bagay kapag panahon ng Kapaskuhan. Alam niyo, Kuya Lando, ang Kapaskuhan po ay magnifier ng emosyon. Ano ibig sabihin ng magnifier? Ibig sabihin po na-highlight lalo yung mga emosyon. Let's say namatayan po tayo ng isang pamilya ngayong taon, either early part of this year or 4 months ago. Pagdating po ng Kapaskuhan, mananariwa po yung lungkot. Yung pangungulila, lalong sisidhi. Kapag naman yung isang binata na sinagot na nililigawan niya, lalong kikiligin niya kapag ganitong panahon ng Pasko. Kaya yung mga kamiyembro din ni Brad Ted na mga SMPs, damang-dama rin nila yung lamig ng Pasko. Yung SMP siya, samahan na malalamig ang Pasko. But anyway, so yan po yung nature ng panahon ng Kapaskuhan. Kaya hindi ko po kayo masisi dahil na-highlight niya, lalo na ngayon, ano? Pagkakapaskuhan, sobrang na-commercialize na ba yung Pasko? Naging tungkol na sa materialism, mga parties, nawala na po yung tunay na diwa at layunin ng Pasko. Kumbaga, bakit ba pinadala ni si Jesus dito sa lupa? Ano ba tunay na layunin ng Ama sa Langit? Sabi sa Mateo 1:21, magsisilang siya ng isang lalaki at ang ipapangalan mo sa kanya ay Jesus, sapagkat ililigtas niya ang kanyang sambayanan mula sa kanilang mga kasalanan. Ang ganda po nung layunin, sapagkat ililigtas niya ang kanyang sambayanan, ito pong mundo, sa kanilang mga kasalanan. Hindi po sinabi na isisilang si Jesus para may 13-month kayo at Christmas bonus pagdating ng Disyembre. Hindi sinabi na isisilang si Jesus para may midnight sale, 3 oras kayo sa EDSA para pambili lang ng exchange gift. Sinabi po, isisilang si Jesus upang iligtas tayo sa ating mga kasalanan na magdadala sa atin sa kamatayang walang hanggan o yung impyerno, yung hell. Yan po ang tunay na diwa ng Pasko, Mang Lando. Upang tayong mga nilalang ni Jesus ay hindi mabulid sa impyerno, bagkus magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya ayon po kasi, Mang Lando, sa Biblia, before I pray, lahat po tayo ay nagkasala. After ni Eva at Adan, lahat ng pinanganak may bahid na ng kasalanan. Hindi po ito ma-offset by being a good person. Otherwise, accountant pinadala ni Lord to check ilang babalansin mo ng good works. Gumawa ang kasalanan, nabawasan. Hindi po, pinadala niya Savior upang tubusin tayo by grace, hindi natin deserve, tubusin tayo sa ating mga kasalanan sa Ama sa Langit. Yung kanya pong pagkamatay sa krus ang naging daan para mapagbayaran ng ating mga kasalanan. Kaya, Kuya Lando, kung ikaw may salat sa maraming bagay at magfo-focus ka sa tunay na layunin ng Diyos, bakit may Pasko? Una, mag-worship ka kay Lord. Magsimba ka. Kung mayroong ngayong simbahan malapit sa'yo, magsimba ka. Pangalawa, magdasal kayong mag-ama. Hindi ko po sinasabing wag nang magsaya. Pero ang tunay na diwa po ng Pasko ay ang pagdating ni Kristo upang tayo'y maligtas ating mga kasalanan. Kaya, Mang Lando, magdasal, manalig, maaring umikot po yung wheel of fortune natin at tayo naman po yung susustain, mapoprovide in the near future.
Kaya po Mateo 1:21, magsisilang siya ng isang lalaki at ang ipapangalan mo sa kanya ay Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang sambayanan mula sa kanilang mga kasalanan. Tayo manalangin, Panginoon. Alam kong pinipicture, Lord, ni Kuya Lando ang karamihang mga kababayan namin. Magdidiwang ng Pasko, binagyo, nilindol, nasunugan. Maraming mga tao, Lord, ang salat sa mga mararangyang bagay. Pero Lord, ang Pasko ay ang pagdating mo upang iligtas kami sa aming mga kasalanan. Hindi para maggarbo ang Noche Buena. Kung meron, di okay. Pero kung wala, magsimba lang kami, magdasal at manalig sa iyong pagligtas sa amin. Salamat, Panginoon, sa diwa ng Pasko ay ang kapanganakan ng iyong anak na si Kristo. In Jesus' name. Amen. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.